Well, so far kasi this is the second na article of impeachment. So nagsisimula pa lang tayo sa second article. Katatapos lang natin yung Article 4 actually natapos, although inuna nila yung Article 4, no? So ngayon nandito na tayo sa Article 1, which is yung confidential fund. Sabi ng prosecution, ito daw yung pinaka mahabang presentation nila, yung pinaka mag-take ng time, no? So far, preliminaries pa lang tayo. Yung tinatawag na mga, kumbaga introduction lang yan, no? Kung sa kanta, introduction lang yan. So nakita natin last hearing, pinesent nila yung mga dalawang bank managers just to confirm na merong mga withdrawal. So wala pa tayo sa meat ng controversy or dun sa pinaka-exciting part, wala pa tayo. Nagsisimula pa lang tayo dito sa Article 1. Kung ating babalikan, no, attorney, gaano kaya kahalaga doon ang testimonya nitong dalawang dating land bank branch manager sa kaso ng prosecution, attorney? Well, very important yan, no? Because bago mo i-prove kung saan nadala ang pera or kung bakit nawala pera, bakit nagastos, kailangan mo muna i-prove na kinuha niya yung pera, no? Kailangan i-prove muna na nahawakan ng Office of the Vice President yung pera. Kasi nga naman, paano mo magagastosin kung hindi mo nahawakan yung pera, no? So very important yan. Akala natin hindi masyadong importante yan kasi hindi nga exciting yung nangyaring hearing, pero important yan to lay the basis para ma-prove later on na yung pera nawawala nga or nagastos within 24 hours. Ang paglalarawan ba sa mga cash withdrawals bilang unusual, attorney, ay sapat ba na para masabi nating may irregularidad o paglabag na nangyari, attorney? Well, you have to remember, no, sa trial, hindi pwedeng tignan isolated ang mga ebidensya. Before ka mag-conclude, you have to see all the evidence. So sabi ko nga, simula pa lang no? Ngayon, marami nagsasabi na walang kwenta daw yung evidence. Kasi nga, although unusual, hindi naman daw ibig sabihin illegal. Tama naman yon. Tama naman si Senator Cayetano nung sinabi niya, hindi porket unusual, hindi ibig sabihin illegal. Pero that will lead dun sa conclusion na later on, itatagpi-tagpi ng prosecution yan. Pero sa simula pa lang, nakikita na natin marami ng issues, di ba? Unang-una, million yan Million, 500 plus million ang winidraw. Tapos cash, di ba? Saan ka nakakita ngayon in this day and time na nagtatransact in cash? Ordinaryong tao nga Mga 100,000 lang, 200,000, takot magbitbit ng cash Ito pa, 500 million, nagka-cash sila. So yes, hindi siya ibig sabihin illegal. Pero that is very suspicious, very unusual. And later on, pag nagka-present ng other circumstantial evidence ang prosecution, makikita natin. Isa lang yan, isang piece of evidence lang yan. Pag nagpatagpi-tagpi na, makikita natin that's one part of yung tinatawag nating illegal transaction. May mga nakikita po ba tayo, attorney, no, na kung ano ba ang kailangang mapatunayan ng prosecution upang mapagtibay po ang kanilang aligasyon dito sa Article 1 ng impeachment complaint, attorney? Well, yan nga, no? Maganda, tama yung ginagawa ng prosecution. Iniisa-isa nila, hinihimay nila. Kasi hindi sila nagmamadali, no? Gaya nitong mga steps na to, unang step yan, yung pag-withdraw. Tama ginawa nila kasi bago nga sila pumunta dun sa pag-spend or pag-disburse, kailangan muna patunayan yung pag-withdraw. So tama ginagawa nila and I believe ganyan yung process na gagawin ng prosecution. Iisa-isahin nila step by step. So number 1, kinuha ang pera. Siguro represent nila kung paano nahawakan yung pera, kung sino mga humawak ng pera, tapos kung kanino napunta. Later on, pagkatapos ng mga yan, papakita na kung saan napunta yung perang yan, paano nagastos yan, at bakit illegal yung mga pag-spend ng confidential funds na yan. Ano kaya ang bigat ng mga bank records at iba pang mga dokumentong iniharap bilang ebidensya, attorney? Mabigat yan. Kasi ang bank records, these are transactional records. So yan yung tinatawag na paper trail, no? In fact, yan ang iniiwasan nila Kaya nga ginagawa ang cash. There's only one reason
bakit ka mag-withdraw in cash? Bakit ka mag-transact ng cash? Kasi iwasan mo yung mga bank records, yung mga transactional records. So, alam mismo ng kampo ni VP Sara na mabigat ang evidentiary weight ng mga bank records. So kung may mga present pa silang mga bank records, very very much mabigat yung mga records na yan. Mm. At saka dito po tayo no sa mga nakikita rin nating mga nangyayari. Ano po bang epekto nitong pag-waive ng depensa sa kanilang karapatang mag-cross-examine sa mga testigo, attorney? Okay, that is actually a legal strategy, no? Palagi ko nga na sinasabi because I also teach cross-examination, no? Palagi ko sinasabi, pagtingin mo, yung cross-examination mo, mas makaka-damage lang sa testimonya mo rather than makakatulong, huwag ka na mag-cross-examine, no? So, ang ibig sabihin, there's only one reason bakit nila winave ang cross-examination. Kasi, alam nila na pag nagtanong sila sa mga bank manager, hindi makakatulong sa kaso nila. No? Wala silang maisip na tanong na pwedeng makadamage dun sa testimonya nung mga bank manager. So if i-waive na lang nila kaysa lalo pang mapalakas yung testimony ng witness, lalo pa mabibigyan ng opportunity ang witness na mag-testify laban sa kanilang kaso. So it's a matter of strategy. At saka sa inyong pananaw, attorney, no? Lumalakas na ba ang kaso ng prosecution batay sa mga ebidensyang naipresenta dito po sa ika-10 araw, attorney? I believe yes, no. Yung doon tayo sa threats, doon sa video ni VP Sara, no, Article 4. Tapos na yung presentation ng prosecution, and I believe talagang na-prove nila kasi yun nga, hindi naman made-deny ni VP Sara na siya nagsabi noon. Hindi naman niya made-deny yung mga sinabi niya, di ba? And then nandito yung mga expert testimonies, the NBI expert witnesses na nagsasabi kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi niya. So, di ba, sinabi nga ni NBI director na that's tantamount to grave threats and sedition. Tapos, sinabi ni Attorney Lontok na yun daw testimony, yun daw sinabi ni VP Sara, mabigat daw yan kahit daw conditional, quote-unquote na conditional, it still proves a threat. So, I believe, doon tayo sa threats, na prove nila. For me, it's beyond reasonable doubt na VP Sara committed an impeachable offense. Dito sa Article 1 or doon sa confidential funds, nagsisimula pa lang. So hindi pa tayo makakomment kung malakas o hindi kasi hindi pa natin nakikita yung full evidence nila, no? Pero I see where they're going, the road na tinatalahak nila, mukhang maganda naman yung pupuntahan ng mga ebidensya. At sa patuloy po na pagbabantay natin dito sa impeachment trial ni Vice Presidenta Sara Duterte, ano po kaya ang posibleng strategiya ng kampo ni Vice Presidenta Sara Duterte sa mga susunod pa po na hearing kaya, attorney? For now, nakikita natin ang strategy ng defense is tinitira nila based on technicalities, no? Yung mga photocopies, hindi daw original yung mga photocopies, yung mga ino-object nila because kailangan daw i-present yung buong video, 2-hour video instead of 1-hour video. Yung mga ganong mga technical objections, doon sila papunta, no? Now, based on substantial, wala pa ako nakikitang mga substantial strategy nila, no? Puro technical objections ang nakikita ko na strategy nila sa ngayon. Attorney, gusto po nating malaman, no? Ano po kaya ang kaibahan ng pamantayan ng ebidensya sa impeachment trial kumpara sa isang criminal case, attorney? Okay, in a criminal case, ang tinatawag nating burden of proof, no, or yung level of proof na kailangan para makonvict ang isang akusado is proof beyond reasonable doubt. That is the highest threshold. Ibig sabihin, pinakamataas na threshold yan. Kailangan yung kung meron ka mang duda na siya ang gumawa ng crime, konting-konti lang, no, beyond reasonable doubt. If possible, dapat wala talagang kaduda-duda, ganun kataas ang threshold. Hindi yan ang threshold sa impeachment. Because sa impeachment, this is not a criminal case. Betrayal of public trust ang ating sinusuri, no? So ang burden of proof is not
beyond reasonable doubt, no? So mas mababa ang burden of proof. So ibig sabihin, hindi mo kailangang i-prove ng todo-todo na wala nang kaduda-duda na ginawa niya yan, no? Meron lang evidence na nagpo-prove ng betrayal of public trust, pwede ka nang ma-impeach. Kasi hindi naman criminal case ang impeachment eh. Ano lang siya? Ang parusa lang dyan is removal from public office and perpetual disqualification from public office. May mga dapat na po ba tayong aabangan sa part po ng ating publiko sa ngayong araw po sa pagpapatuloy ng impeachment trial, attorney? Well, ngayon, magpe-present sila ng mga panibagong witnesses, no? So we will see kung ano yung mga ipe-present nila. But like I said, nakikita natin ng road na nilalakad ng prosecution. Mukhang iniisa-isa nila. So maaring ngayon, preliminaries pa rin, no? Maaring hindi pa rin ganun ka-exciting ang presentation. Pero it does not mean that the presentation is not important, no? Kahit hindi siya exciting, importante lahat yan to prove yung mga steps na tinake ng Vice President para makakommit ng impeachable offense. Okay. Pero kung ating babalikan, no, attorney, may posibilidad ba na magkaroon ng malaking epekto itong ilang mga testimonya ng mga dating opisyal ng Land Bank sa magiging desisyonan ng impeachment court, attorney? Yes, lahat yan. Lahat ng mga evidence na pre-present, lahat ng mga testimonya, lahat ng mga minute details, lahat yan may malaking epekto sa impeachment, no? Because this is a trial and lahat ng mga evidence na yan will be taken into consideration bago makapag-decide ang mga senator judges. So titignan nila isa-isa yan. So later on, babalikan lahat ng testimonya ng mga witnesses, babalikan lahat ng mga dokumento, at based sa mga testimony nila, doon malalaman kung kailangan i-impeach si VP Sara. Okay. May ilan pa tayong mga katanungan, no, attorney, dahil dito nakaantabay rin tayo sa nagpapatuloy na impeachment trial ng ating Vice Presidente. Maari bang maging sapat ang mga documentary evidence kahit walang testigong direktang nagsasabing may naganap na paglabag, attorney? Well, ang documentary evidence kasi is part of the evidence, no? Testimonial evidence is another part, no? Whether kung sasabihin mo na isolated ang isa o rin, hindi pwede yun eh. Hindi mo pwedeng tignan isa-isa ang ebidensya. Kailangan tignan mo siya as a whole, no? Ngayon, after ma-present lahat ng testimonial evidence at ng mga witnesses nakapag-testify, after ma-present ng documentary evidence, titignan mo lahat yan. Ngayon, kung may kulang ba, saka malalaman. Or kung sapat ba ang ebidensya, saka malalaman. Kung hindi sapat ang ebidensya, may grounds to acquit si VP Sara. Kung hindi naman, may impeach siya. So lahat yan, kailangan tignan. Okay. May mga posibleng hamon po ba, attorney, na haharapin pa ng prosecution habang nagpapatuloy ang presentasyon ng kanilang mga testigo, attorney? Of course, no, there's trial yan eh. I always say that in a trial, there's always 100 things that can go wrong, no? Kahit prepared ka, sobrang prepared ka, kahit lahat ng mga dokumento mo ready, lahat ng witnesses mo, alam nila, sasabihin nila, there's always a chance na mayroong something can go wrong. So, pero, nalilesen yan based sa yung preparedness and experience ng mga lawyers ng prosecution. And naniniwala ako na magaling yung panel ng prosecution natin. So, yes, meron silang mga hurdles dyan, both foreseen and unforeseen. Pero I think ready sila na iharapin yung mga hurdles na yan pag dumating man yan. Okay. So sa nangyaring ikasampung araw na impeachment trial, no, ni Vice President Sara Duterte, marami talagang masasabi nating pinakamahalagang development na dapat maunawaan ng ating publiko, attorney. Correct. This is a legal battle, this is a legal proceedings. So, yung mga legal na yan, sometimes hindi obvious yan, no? And sometimes hindi natin alam ang import or ang ibig sabihin ng mga legal na mga doctrines na mga nangyayari, no? So, oo, maraming mga questions na lalabas, maraming mga legal issues, pero intindihin lang natin as mga taong sumusubaybay sa impeachment trial, pwede naman nating intindihin yan, yung mga nangyayaring issues.
Okay, sige. So, at least napag-alaman natin, attorney, itong mga ilang mga dapat pa na aabangan 'no, ng ating, publiko dito sa nagpapatuloy, na impeachment trial ng ating Vice Presidente. Meron po ba kayong, maidaragdag na mensahe sa ating, publiko, attorney, tungkol sa tamang pag-unawa sa proseso, ng impeachment at sa kahalagahan, ng, paghihintay, dito sa pinal na desisyon ng impeachment court, attorney? Well, kasi yun nga sabi ko, no, medyo legal issues to. So, before tayo maghusga on our own, before na tayo mag-comments online or on our own personal lives, no, dapat intindihin muna natin kung anong mga nangyari. Kasi maraming mga nakita kong mga wrong interpretation sa batas eh. Ang batas po hindi yan immediately apparent sometimes, no? So, bago tayo mag-comment, bago tayo maghusga, alamin po muna natin ang batas, lalo na dito sa impeachment na to, which is I think is a very very important historical moment sa ating kasaysayan, no? So, alamin natin, intindihin natin, siguraduhin natin tama ang ating mga comments or mga conclusions tungkol dito sa impeachment bago tayo maghusga at bago tayo magbigay ng opinion natin.